giliw kong kapatid sa pananampalataya, ngayon ay buwan ng wika, Agosto. No? Kaya ang ating pong misa ay sa ating pambansang wika. No? Sabi nga ni Jose Rizal, ang di marunong magsalita ng sariling wika ay malansa pa sa isda. No? Kaya tayo ay very proud tayo kung anong kultura natin at kung sino tayo. No? Sabi nga, hindi naman sa Ebanghelyo, hindi naman nasusukat ang kadakilaan ng tao kung anong meron ka. No? Kundi ano ang pagiging pagkatao mo. No? Becoming your true self. No? At dito, may kwento ako dito sa Ebanghelyo. No, meron lumapit sa isang pari na mayamang babae. No? At gusto na magpa-funeral mass, no, para sa namatay niyang aso. No? Sabi, Father, pwede mo bang misahan bago ko ilibing? No? Nakalagay pa sa ataol. Hindi ko alam kung made in St. Peter. No? At pagkatapos ay ililibing sa special grave. No? Kaya sabi noong pari, ay ang aso ay hayop, pero ang misa, sacramentals, ay para sa tao lamang. No? Tapos sabi nung babae, sayang, Father, magdodonate pa naman ako sa iyong simbahan, sa iyong construction, na mahigit 1,000,000. Kaya sabi nung pare, bakit hindi mo naman sinabi kagad? Yung aso mo pala ay Katoliko, sarado de kandado, at umaatin pa ng CLSS. Charismatic pala yung pari mo. So, sige, mimisahan ko. Kung minsan, dapat pagdasal din natin. No, hindi lamang ang tao, no, kundi pati na rin yung ating mga pari. No? Na ang iniidolo natin na tanging yaman ay ang Diyos. No? Hindi po tayo nasisilaw sa mamon. No? At hindi po yung kinang ng pera. No, sa panahon ngayon, no, ay pinagpapalit ang Diyos sa kayamanan, sa kapangyarihan, at sa pagiging sikat. No? Kaya dito sa Ebanghelyo, ay sabi nung isang mama, Lord, sabihan mo naman yung kapatid ko. No, hatian man ako sa kayamanan na pinamana sa amin ng magulang. No? Kaya maganda rin yung magulang habang nabubuhay. No? Nilalagay na sa last will and testament kung saan mapupunta ito. At hating kapatid. No? Kasi walang katoliko sa iba. Walang alagad ng Diyos. No? Walang kapatid, walang kapamilya pagdating sa kayamanan. No? Marami, no, magkakapatid, namatay ang magulang, pinag-aawayan ang kayamanan, ang mana. No? Nagkaka-asulto pa, nagkakademandahan, no? Dahil sa pera. No? Makikita din natin sa panahon ngayon. No? No, nabibili ang boto sa pera. No? Yung bang mga sangay ng gobyerno, no? Yung posisyon kung minsan ginagamit for vested interest. May posisyon ako. Itong ospital na ito, maraming panloloko. No? Wala namang mga ginamot, pero humihingi ng subsidy ng PhilHealth. Nasa posisyon ako. Sige na. Pwede bang
ah, bigay mo na at release yung pera kahit na ito'y pera ng bayan. Contribution. No? No, meron, masabi natin. Common good ba? Yung accountability? No, dapat managot. Tapos sasabihin unconstitutional. Hindi ibig sabihin kung may requirements ka, hindi mo uunahin ang kaban ng bayan, ang tao, ang citizenry. Ano ba mapapala ko dyan kung ako'y boboto sa ganito? No? Kaya wag po tayong nabubuhay lamang sa pera. Hindi po masama ang yumaman, ang magkaroon ng angat na buhay. Kaya nga tayo nagtatrabaho. Gusto natin magandang kinabukasan na may ilalaan natin sa pamilya at lalo't sa ating mga anak. No, bakit ba tayo nagtatrabaho? Kasi gusto natin tumira sa sarili nating bahay. Hindi po tayo laging nangungupahan. No? Kasi bukas, may utang ka na naman. No? No? Kaya nagsisikap tayo. No? Hindi po na yumaman sa maling paraan. No? Hindi po magkakaroon ng maraming insertion. No? Ngayon, nakakakilabot, bilyon-bilyon. No? May insertion. No? Para manatili sa posisyon. Kung saan akong probinsya, doon ako magbibigay. Daming mga pagpapagawa, mga projects para walang floods. No? Bilyon-bilyon. Pero, laging komisyon. No? Laging may kickback. Kaya, pag ginawa, yung materyales, hindi puwertes. Pipitsugin, kaya madaling masira. No? 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 Bawat kilos gayon, kailangan may komisyon. Bawat paggawa, dapat may parte para sa akin. Yung pa sinasabi ni Losada, no? Sabi niya, may patong patch. No? Yung ba nga gusto mo na umusad ang iyong BIR sa iyong extrajudicial, paano naman? Kailangan may under the table. Huh? Kaya maganda yung matuwid. No? Yung bang hindi iniisip, no? Dito sa Ebanghelyo, yung talinghaga, yung mayaman, meron siyang lupain na pataniman. Ang laki ng ani, pero hindi magkasya yung bunga sa kanyang kamalig. No? Kaya sabi niya, maliit ito. No? Ang una niyang naisip, gigabain ko itong aking warehouse o itong maliit kong kamalig. Magpapatayo ko ng mas malaki. No? Inisip, laging kita, laging profit. Wala man lang social action. Ay, Lord, thank you, siksik-liglig na ito. No? Yung kasabihan, count your blessing and share your blessing. Hindi laging kahabig sa sarili, pero hindi naman namumudmod sa iba. No? Kaya maganda sabi, bakit hindi ka mag-donate? Bakit hindi ka magbigay sa kawang gawa? No? Bakit hindi mo i-improve yung iyong community sa mga kapitbahay mo? No? Yung bang maglagay ka dyan ng maayos na lalagyan ng basura para hindi bumara ito sa ating drainage. No? Kaya sabi ng Panginoon, no? Ang gusto niya, no? Sabi niya,
gusto mong mas malaki, yumaman, wala kang kakontentuhan sa buhay. No? Paano pa ang gagawin mo? Ngayong gabi, tsutsugiin kita. Di ba, pag namatay tayo, hindi naman natin madadala yan sa hukay o sa kabilang buhay. No? Kaya yung kayamanan natin dito sa lupa, gamitin natin ito dito lang sa lupa. At kung maari, yung kayamanan, kapangyarihan, gawin natin sa kabutihan. No? Hindi po sa laki ng ari-arian, kundi sa laki ng iyong birtud, sa kagandahan ng ginintuang puso. Yung masasabi natin, tao na hindi ganin, hindi sakim. Sabi nga natin, one of the 7 capital sins is avarice, greed. Yung bang wala nang pakundangan kundi sarili lamang ang iniintindi. Pero ako din naman ay sumasaludo sa mga mayaman na mayroong gininto ang puso. Yumaman dahil sa sipag, sa tiyaga, at sa pagkakawang gawa. Isa dito yung St. Peter. Life plan. Chapels. Sabi, pagkasanggol na matay, mahirap, libre ang funeral service, at lalo't higit, yung mga pare pag natsugi, di na maghahanap ng life plan service. Nililibre ng St. Peter. Kaya sabi ko, kung ganun yung mga tao, tapos sa mga empleyado, maganda ang turing. Makita nyo, hindi lamang yung management ang umaagat ang buhay, pati na ang empleyado. Sabi nga, we are only stewards. Tayo lang ang humahawak ng kayamanan. Ginagamit natin ito sa kabutihan. Di ba mas masarap ang nagbibigay kaysa laging parang pulubi na laging naghihingi? Minsan ako'y na-touch. Kasi bago magmisa, nilapitan ako ng ilan. Merong pakipkip. Sabi sa akin, Father, ngayon ay linggo ng mga pari. St. John Mary Vianney. Yung pari na handang ma-assign kahit na dead parish. Ubod ng hirap, class D. Sasabihin natin kung merong mga partido na 4Ps, yung talagang mahirap, laging merong ayuda sa gobyerno. Sa parokya, meron ding class D. Doon sa R sa France, ay sinara na yung simbahan kasi wala na nagsisimba. Yung mga tao, sakim. Lahat. Gusto. Yaman. Kaya pag iniisip ko, kapag merong yaman, meron ding malaking tukso. Yung iba nagiging addict sa isabong. Kinakabahan ako, baka maraming mag-disappear na mga sabongero. Yung bang ang haba-haba ng pila sa lotto booth kesa sa pila, mangungumunyon ang mga tao pag nagsimba. Kaya
sabi ko kanina, no? Mga taong mahal ng pari. At sabi sa akin ni Sexy, Father, hindi ako nakabili. Happy birthday. Si Sister Emma. At tapos, si Brother Ernie. Father, tabi niyo na yan. No? At tapos, isinama pa ako sa Charis Seminar ng mga pari sa August 18 to 20. Father, sasagutin na namin yung fee for that seminar for priest charismatic. Kaya palakpakan naman natin yung mga generous. No? Kaya pag iniisip ko ito, no? We count our blessings, we share our blessings. No? Kaya nang humingi si Father Joel Padua, Father, kailangan namin manang pari sa Batanes kasi may pilgrimage lahat ng pari ng Batanes. Pwede ba? Ikaw ang isang pari, 4 kayo na magmimisa sa iba-ibang parokya sa 3 linggo. Huh? Kaya sabi ko, I count my blessings. I share my blessings. No? Kaya, wag lang pong pera-pera. Huh? Hindi po masama yumaman. Hindi po masama yung sinasabing proper accounting. Ay, ang galing-galing niya sa accounting, hindi mo yan madadaya. Pero mas maganda, may accountability. No? Kasi kapag may accountability, walang mandadaya. Walang sasabihin, mas malaki sa akin. No? Mahalaga po yung, teka, hating kapatid. No? Walang nang lalamang. No? Hindi po masama. No? Na meron tayong CPA. May accountant tayo. No? Hindi yung, ay naku, lahat yan, bilang yan lahat. Ano masama kung bilang ang lahat? Proper accounting. Pero marunong kang magbigay sa mga taong nangangailangan. Marunong kang gamitin ang kayamanan for the greater glory of God. No? Kuminsan, no? Meron kang isang kaibigan. No? Seminarista pa ako. Siya'y security ni Cardinal Sin. No? Para ding weather. Pag iba na ang arsobispo, tanggal ka na rin. Wala ka ng trabaho. Na-hospital last month. Huh? Nag-messenger sa akin. Huh? Sabi ko, teka, may nagbigay sa akin. Ano GCash mo para sa ospital? Huh? Di ba, magandang, masaya, mataba ang puso kung marunong ka ring magbigay. No? Hindi lang yung tao, pati pari, marunong dapat din magbigay. Hindi po masama na mahalin natin ang ating mga alaga. No? Makikita mo, may trolley para pa nandun sa mall. Yung aso, naka-hairlight pa. No? Makikita mo, pati yung kanilang kuko. No? Nail polish pa. No, kasi si St. Francis, no, lovers of pets, lovers of animals. Yung una kong parokya as parish priest is si San Roque Church. No, biruin mo, napakayaman pero namuhay ng mahirap. Lahat ng kanyang kayamanan, ibinenta niya, tinulong niya sa mahirap. Marami siyang napagaling na mga may sakit. No? Pero nang siya'y dapuan ng nakakahawang sugat o sakit, pinagtabuyan siya ng mga tao. Doon ka na sa forest. No? Alam niyo, ang nagdadala ng pagkain sa kanya ay yung aso. Bit-bit sa kanyang bibig ang isang basket
na puno ng tinapay at pagkain. Sabi ko, mabuti pa ang aso, marunong ng utang na loob. Merong mga tao, hinayupak, no? Walang pagiging mabuting tao. No? Gusto lang, no, yung pabor ko sa akin. Pero pagkatapos nun, forever forgotten ka na. No? Kaya maganda, hindi po tayo nasisilo sa kinang ng pera. No? Importante po ang kayamanan, pero gamitin po natin sa pagpupugay sa Diyos. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.